Hello mga ka-work from home buddies! Welcome to my channel. So for today, ang di-discuss ko sa inyo is the top 3 basic requirements on how to get started as a virtual assistant. Number 1 is skills and experience. Not necessarily na kailangan may experience ka na. Ang kailangan lang, meron ka ng basic na experience kagaya ng communication skills. Ito yung pinaka-importante dahil daily kailangan mong makipag-communicate sa client since remote ang setup. Kaya dapat lagi kang mag-update sa kanya and kailangan kahit papano nagkakaintindihan kayo through English language. So, kailangan meron kang strong written and verbal communication skills. Number 2, kailangan din na meron kang technical skill. So, technical skills, kailangan meron kang basic na kaalaman sa paggamit ng Microsoft Word, Excel, PowerPoint, at ganun din sa Google Docs, Google Slides, and Google Sheets. Ilang yon, may iba pang mga products sa Google na kailangan alam mo na rin, kagaya na lang ng Google Meet, na gagamitin sa pakikipag-usap. Time management skills. So, kailangan you have the skill to manage your time effectively para ma-meet mo ang mga deadlines mo. Next is problem-solving skill. So, kailangan meron kang critical thinking and you can solve problems independently. Kasi nga, hindi naman laging available si client para i-assist ka kung meron kang hindi alam. So, nandiyan naman si Google para masagot kung ano yung mga kailangan natin. Number 2 requirement is equipment and resources. Pinaka-importante na meron kang sariling laptop or desktop na merong reliable internet connection. May ibang lugar na okay lang yung Wi-Fi, pero may iba namang lugar na dahil mahina ang Wi-Fi, so required sa trabaho nila ang wired internet connection, kagaya na lang ng mga video editors, na kailangan medyo mataas yung specs ng computer nila. Ilalagay ko nga pala sa description yung mga specifications na magmamatch sa kung ano yung gusto mong applyan. So kapag light virtual assistant task gaya ng admin support, pwede na yung mga mabababang specs or requirements sa computer. At ganun din sa speed. May mga ilang client na prior sa pag-apply sa mga job requirements nila, nilalagay na nila kaagad kung ano yung specifications ng computer na kailangan mo. Ganun din sa internet speed. May ibang client na may minimum requirement ng internet speed. Kailangan mo rin ng quiet workspace lalo na kapag kailangan mo mag-focus sa ginagawa mo. Kailangan din ng quiet background lalo required sa mga tasks na naka-assign sa isang virtual assistant, lalo na sa mga customer service. Kailangan nila na quiet ang background lalo't nakikipag-usap sa mga clients. Kailangan din ng phone and headset. Hindi naman necessarily kailangan bumili ng mamahalin. May ibang phone headset na gumagana sa computer. Pero kung meron kang noise cancelling headset, isa itong magandang investment, lalo na kapag meron kang pinag-aaralan. Hindi maririnig ng mga clients or ng kung sino ang kausap mo sa kabilang line ang ingay sa background. So, kailangan din ng mga software. Meron namang mga free and meron din namang mga paid. Gaya na lang ng Microsoft. Sa ngayon is hindi na ito free. So, bilang isang virtual assistant, kailangan meron kang Microsoft app sa iyong computer. Meron ding mga software na kailangan para sa time tracking. So, kapag ka nag-uumpisa ka pa lang, meron namang mga free software sa time tracking. Kaya, okay lang din. So, yung number 3 natin is optional but it is highly recommended. So, kailangan ng virtual assistant training. Bakit ko nire-recommend to? So, dahil bago ka pa lang, mas kakailanganin mo ang isang comprehensive or detailed na virtual assistant training. Unang-una, kailangang maaral mo yung mga basic na hindi mo pa natutunan habang nagtatrabaho ka sa corporate or sa school. So, iba yung mga kailangan mong aralin bilang work from home virtual assistant. So, highly recommended dahil nagbibigay rin sila ng mga certification na pwede mo rin gamitin at idagdag sa portfolio mo. So, yun na yung mga basic requirements on how to get started as a virtual assistant. Kung may mga questions kayo regarding sa mga kung saan nakakabili ng mga equipment or mga kailangang software, ilalagay ko yung mga ginagamit ko or nagamit ko na in the past para meron kayong idea. So, i-comment nyo lang kung meron pa kayong gustong idagdag sa mga nabanggit ko.
So good luck to your VA journey. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko sa channel. See you on our next